Halos 8 taon nang nagtatrabaho si Hope bilang yaya ng quadruplets na anak ni Christian. Ngunit parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang 4 na sanggol na inaalagaan at kinakarga lamang ng dalaga noon, malalaki na ngayon at naghahabulan na. Sa tagal na ng panahon na lumipas, napalapit na rin si Hope sa magkakapatid at tinuring niya na itong parang tunay niyang mga anak, dahilan para hindi siya mahirapan sa kanyang trabaho. Masaya na si Hope sa buhay niya ngayon. Simple, ngunit puno ng saya at pagmamahal mula sa mga batang inaalagaan niya. Walang kahit na anong pagsisisi na nararamdaman ng dalaga dahil alam niyang tama lang na tinanggap niya ang trabahong ito noon. "Kenzie!" Malakas na sigaw ni Hope na umugong sa halos kabuuan ng bahay. "Ibalik mo sa akin yung uniform ko!" Inis na singhal niya. Maya-maya pa ay 2 batang babae na ang tumatakbo pababa ng hagdan, bitbit ang uniform ng dalaga. Hindi na rin sila magkaintindihan sa pagpipigil ng kanilang tawa habang naghahanap ng kanilang matataguan. Makalipas lamang ang ilang segundo, 2 batang lalaki naman ang tumatakbo pababa ng hagdan at kasunod nila si Hope na hindi na maipinta ang muka. "Kayo talaga mga bata kayo?" Nanggigigil niyang bulalas habang pilit hinahabol ang mga bata. "Ibalik niyo yung mga gamit ko!" Halos mamulan na siya dahil sa galit, ngunit nasanay na rin naman siya na ganito ang gawain ng mga bata. "Come on, Yaya! Habulin mo kami kung gusto mo makuha to!" Nang aasar pang sambit ni Kenzie. Mariing napailing si Hope at ang mga mata niya nakatuon sa isa pang batang babae. "Kesha! Ba't hawak mo yung bra ko?" Hindi makapaniwala niyang tanong bago dali-daling lumapit sa bata. Mabilis na tumakbo si Kesha, palapit sa iba pa niyang mga kapatid. Napabungis-ngis na lang ang mga bata habang pinagmamasdan ng inis na mukha ng kanilang yaya. "Mamaya ka na mapagod, Yaya. Hindi pa tayo tapos maglaro eh." Saad ni Kesha. Pagkatapos ay pinaikot-ikot pa ang hawak niyang bra. "Ibigay mo na yan sa akin bago pa may ibang makakita niyan." Tarantang angil ni Hope. Muling tumakbo ang magkakapatid, kaya naman walang ibang nagawa ang dalaga kundi sundan ng mga ito. Kahit hinihingal na, hindi maisipan ni Hope na tumigil dahil sa pangambang may ibang makakita sa mga hawak ng bata. "Kenny? Kelvin?" aniya. Ngunit hindi man lang kumibo ang mga ito. Humahagikik lang sa isang tabi. "Kenny! Kelvin!" Kunot noong sambit ng isang lalaki. "Anong ginagawa niyo? Ano rin yung mga hawak niyo?" "Dad!" Gulat na bulalas ng 2 batang lalaki. "Uniform ba yan ang Yaya Hope niyo?" Mabilis na ngunot ang noo ng lalaki habang marahang naglalakad palapit sa kanyang mga anak. "Ano na naman yung ginawa niyo sa yaya niyo, ha?" "Wala po, Dad." Umiiling na sagot naman ni Kenny. Pagkatapos, mabilis tinago sa likod ang hawak niyang damit. Maya-maya pa, 2 batang babae ang tumakbo papasok sa kwarto kung nasa ng mga batang lalaki. Mabilis na tigilan sina Kenzie at Kesha. Pagkatapos sabay na patitig sa kanilang ama. Sunod-sunod silang napalunok nang makitang seryoso ang mukha nito at agad na tumabi sa 2 nilang kapatid na lalaki. "Itigil niyo na yung laro niyo. Ibalik niyo na yung gamit ni Hope. Understand?" Napatango na lang ang magkakapatid, ngunit nakaukit pa rin ang pang-aasar ng ngiti sa kanilang labi. Para bang tuwang-tuwa pa sila sa nangyayari at hindi inalintana ang utos ng kanilang ama. Maya-maya pa, humahangos na pumasok si Hope sa kwarto
Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang boss na nakatayo sa harap ng 4 na bata. Halos magkarambola ang dibdib niya nang mapatingin sa hawak ni Kezia. Bago dali-daling lumapit dito. "Sir Christian, pasensya na po kayo." Hindi mapakaling paumanhin ni Hope. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. "Para saan? Wala ka namang ginagawang mali, di ba? Ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo dahil sa kakulitan ng mga batang to." Saad nito, "Ayos lang po sir, sanay na po ako sa kanila." Pilit ang naging pagngiti niya pagkatapos marahang napakamot sa kanyang batok. "Really, Yaya? Sanay ka na rin ba makuha namin ang brat panty mo?" Nakangising tanong ni Kezia na agad naman naging dahilan ng pagtawa ng mga bata. Mabilis na mula ang mukha ni Hope. Ang mga tingin niya nagpalipat-lipat sa boss niya at sa bra at sa panty na hawak ni na Kenzie at Kezia. Nang mga sandaling yun, hinihiling niya na lang na sana lamunin na lang siya ng lupa sa labis na kahihiyan. "Give her things back." Biglang utos ni Christian sa kanyang mga anak. "Ang KJ naman, Dad." Nakangusong bulong ni Kenny. "Akala mo naman talaga, hindi pabor sa kanyang makita ngayon ang brat panty ni Yaya." Giit pa ni Kelvin. Napasapo na lang ng noo si Hope at agad na patungo. Napakagat pa siya sa pang-ibaba niyang labi para lamang maikalma ang sarili, ngunit nabigo siya. Sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho niya sa bahay ni Christian, ngayon lamang ito nangyari. Kaya naman hindi maipaliwanag na kahihiyan ang nararamdaman niya ngayon at kumakabog pa ang kanyang puso sa labis na hiya. Maya-maya pa, naglakad na ang 4 na bata palapit kay Hope. Labag man sa loob nila, wala na rin silang ibang nagawa kundi ibalik ang gamit ng kanilang yaya. At nang matapos, patakbo silang umalis ng kwarto. "Pasensya ka na sa kanila, Hope." Sambit ni Christian. "Hayaan mo, kakausapin ko sila para hindi na tumaulit." "Ayos lang po sir, maraming salamat din po." Nahihiyang sagot niya. Bahagya pa siyang tumungo. Pagkatapos agad ding naglakad paalis. Nakahinga ng maluwag si Hope nang sa wakas makaalis na siya sa sitwasyon na yon. Sa kabila noon, hindi pa rin nagbabago ang bilis ng tibok ng puso niya at kakaiba rin ang init sa mukha niya, kaya binilisan niya na lang ang paglalakad papunta sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama habang sunod-sunod na bumubuntong hininga. Maya-maya, nasapu niya ang kanyang mukha nang maalala ang mukha ni Christian kanina habang nakatingin sa kanyang bra na hawak ni Kezia. Alam naman niyang wala siyang ibang maaaring sisihin, kundi sarili niya. Hindi kasi siya nag-iingat, kaya nakapasok na naman sa kanyang kwarto ang mga bata. "Kasalanan mo lahat to, Hope eh. Sa susunod kasi maglaka ng pinto para hindi na makapasok yung mga bubwit na yon sa kwarto mo." Singhal niya sa sarili. Labag man sa loob ni Hope, nag-ayos siya ng kanyang sarili. Bukod kasi sa pag-aalaga sa 4, nakasanay niya na magluto at maglinis sa bahay. Hindi na yun kasama sa kanyang trabaho. Pero dahil yun lang ang nakikita niyang pampalipas ng oras, kaya yun ang ginagawa niya. "Oh, ba't ngayon ka lang?" Gulat na bulalas ni Manang Edna nang makita ang pagpasok ni Hope sa kusina. "Ang akala ko may sakit ka na kaya hindi ka pa bumabangon." "Ay naku Manang, napagtripan na naman po ako ng mga bata." Reklamo niya. Bahagyang natawa ang matanda. "Talagang napalapit na sa iyo ang mga alaga mo ha? Mabuti naman. At kahit papano nariyan ka para magabayan sila sa paglaki nila." Seryosong sabi ng matanda. Hindi nagawang sumagot ni Hope. Totoo rin naman kasi ang sinabi ni Manang Edna. Napalapit na siya sa mga bata. Maagang namatay ang ina ng mga ito dahil sa komplikasyon sa panganganak. Para kay Hope, hindi madali ang lumaking walang ina. Kaya naman ginagawa niya ang lahat
para hindi yun maramdaman ng 4 na bata. Nagkibit-balikat na lamang siya. Pagkatapos nagsimula na sa pagtulong kay Manang Edna para makapaghanda ng tanghalian. Mabilis lumipas sa mga araw. Naging abala si Christian sa pag-aasikaso sa kanyang kumpanya, kaya naman madalas gabing-gabi na siyang nakakauwi. Hindi may tatanggi ng lalaki na namimiss niya na makasama ang kanyang mga anak. Lalo pat nawawala na siya ng oras para sa mga ito. Oh, uwi ka na maaga ngayon? Nagtatakang tanong ni Daniel. Mabuti naman at naisipan mong gawin yan. Ilang araw ka na overtime para lang matapos ang trabaho mo rito ah. Oo. Ilang araw ko na kasing di naabutang gising yung mga bata. Wala rin naman akong pasok bukas kaya mas mahaba magiging oras namin. Mabuti yan. Kahit gaano ka kaabala sa trabaho, hindi dapat nakakalimutan maglaan ng oras para sa pamilya. Bahagya pang tinapik ni Daniel ang balikat ng kanyang kaibigan. Mauna na ako pre, kita na lang tayo sa susunod na linggo. Paalam ni Christian at agading naglakad paalis. Hindi niya naitago ang kanyang kasabikan na makauwi sa kanilang bahay. Dahilan para halos takbuhin niya na papunta sa parking lot. Nang makasakay din siya sa kanyang kotse, nagmamadali niya itong pinaandar pagkatapos nagmaneho pa uwi. Kahit hindi sabihin ni Christian, isang dahilan din kung bakit gusto niya makauwi agad ay para makita si Hope. Hindi niya maipagkakaila ang kanyang nararamdaman para sa babae. Matagal-tagal na ring napapansin ni Christian na parang nagkahagusto na siya sa yaya ng mga anak niya. At sa kabila noon, hindi niya magawang umamin. Sa tuwing magkakaroon kasi siya ng pagkakataon para makausap si Hope, bigla siyang pinanghihinaan ng loob. Kaya sa huli, nananatili siyang tahimik. Dad? Gulat na bulalas ni Kenzie nang makita ang pagdating ng kanilang ama. You're home already? Akala po namin marami ka pang tinatapos sa kumpanya. Nagtatakang sambit ni Kesha. Maya-maya pa, nagtakbuhan ang magkakapatid palapit sa kanilang ama at mababakas ang kakaibang tuwa sa kanilang muka. Hindi naman napigilan ni Christian ang mapangiti dahil sa labis na saya na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Tapos na po ang trabaho mo, Dad? Biglang tanong ni Kenny. Yes. Kaya maaga rin ako umuwi para maabutan ko kayong gising pa. Sagot ni Christian. Are we gonna play ba, Dad? Magiliw na tanong ni Kelvin. We miss playing with you na kasi. Nakangusong sabi nito. Sure. Namiss ko na rin kayong kalaro. Nakangiting sagot niya. Boring na kasi kalaro si Yaya. Tumatanda na ata. Natatawang reklamo ni Kenzie. Ano yun? Malakas na sigaw ni Hope na humahangos na lumabas ng kusina. Sino nagsabing tumatanda na ako? Nakangiwing tanong niya habang naglalakad palapit sa mga ito. Imbes na matakot, nagtawanan lang ang magkakapatid. Sa hindi may paliwanag na dahilan, napatitig na lang si Christian kay Hope at pinanood itong maglakad hanggang sa makalapit sa pwesto nila. Nang mapansin naman ni Hope ang kanyang boss, bahagya siyang natigilan. Sir, nandito na po pala kayo. Gusto niyo na po bang ipaghanda namin kayo na makakain? Marahang umiling si Christian. Hindi na muna, maaga pa naman. Maglalaro muna kami ng mga anak ko. Tutal, tumatanda ka na raw. Ako muna ang papalit sa'yo. Natatawang saad ni Christian. Hindi napigilan ni Hope ang mapasimangot. Kaya mas lalong natawa ang kanyang boss. Maya-maya pa, humalakhak na rin ang tawa ang 4 na bata na agad ding tumakbo papunta sa kanilang kwarto para matakasan si Hope. Sa kabila ng nangyari, hindi man lang nakaramdam ng inis si Hope. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, merong kakaibang saya na bumalot sa kanyang puso. Nang mga sandaling yon,
Lalo na nang makita niya ang ngiti ng kanyang boss. Kakaiba ang ngiti ni Christian. Puno ng saya at walang halong pag-aalinlangan. Bagay na ngayon lang nakita ni Hope, kaya hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang boss. "Dad, let's go na!" Malakas na sigaw ni Kenny, kaya napatigil sa pagtawa si Christian. "Papunta na!" Saad ng lalaki, bago dali-daling naglakad, papunta sa kwarto ng kanyang mga anak. Pinanood pa ni Hope ang kanyang boss hanggang sa tuluyan nito mawala sa kanyang paningin. Ilang beses pa siyang napailing, kasabay ng malalim na pagbuntong hininga, bago na pagdesisyonang bumalik sa kusina. Hindi niya maipagkakaila ang labis na tuwang nararamdaman. At ganoon din naman si Christian ng mga sandaling kalaro niya ng mga anak. Para sa lalaki, isa ito sa mga paraan niya para mapalapit sa mga bata. Kaya naman hanggat maaari, hindi niya hinahayaang umabot ng matagal na hindi sila nakakapaglaro. Nakatatak pa rin sa isip niya na hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang mga anak. Kahit abala siya sa kanyang kumpanya, kailangang meron pa rin siyang oras para sa mga bata. Dumaan ang Sabado at Linggo na hindi pumasok ng kumpanya si Christian. Labis ang saya ng mga bata dahil nakasama nila ang kanilang ama sa mahabang oras. At sa pagkakataong ito, namasyal pa sila sa mall at park. Pagsapit ng Lunes, bumalik na ulit ng pasok ang lalaki sa kumpanya. "Mukhang masaya ka." Puna ni Daniel nang pumasok sa opisina ng kanyang kaibigan. "Mukhang nag-enjoy ka kasama ang mga anak mo." "Indeed." Nakangiting sagot ni Christian. "Mabuti na lang at natapos ko na mga trabahong kailangan ko matapos agad. Maaga na ulit ako makakauwi simula ngayon." Sambit niya. "Good for you. Anyway, ito na ang report ng bawat department ng kumpanya. Tignan mo mabuti. At kung may tanong ka, sabihin mo lang. Sasagutin ko." Inilapag ni Daniel ang folder sa mesa ng kanyang kaibigan. "Thanks." Tugon ni Christian. Tumango lang si Daniel bago naglakad palabas ng opisina ng lalaki. Isa-isa namang tinignan ni Christian ang bawat folder na binigay sa kanya, ngunit ang isip niya ay naglayag at hindi niya napigilang maisip ang mukha ni Hope. Ilang araw na itong napapansin ni Christian at kahit ano pa ang gawin niya, bigo siyang pigilan na pumasok sa isip niya yon. May mga pagkakataon pa na hinahayaan na lang ng lalaki dahil kahit papaano kumakalma ang sistema niya sa tuwing may isip niya si Hope. Mabilis tumipas ang mga oras at hindi yun namalaya ni Christian. Nakatuto kasi ang atensyon niya sa trabaho at napansin na lamang niya ang oras para umuwi na nang biglang pumasok sa opisina niya ang kanyang kaibigan. "Oh, akala ko ba uwi ka na maaga ngayon?" Oo nga, uwi ako ng maaga." Uwian eh. Ba't nagtatrabaho ka pa dyan?" Natatawang sabi ni Daniel. Napatingin siya sa orasan at pagkatapos dali-dali niyang inimis ang kanyang gamit. Napapailing pa si Daniel nang makita ang kakaibang ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan. "Mauna na ako, pre." Paalam ni Christian bago dali-daling lumabas. Saglit pa siyang napamaang sa inasta ni Christian. Napailing-iling na lang si Daniel. Kahit hindi sabihin ni Daniel, hindi may tatangging naguguluhan siya sa kinikilos ng kanyang kaibigan dahil hindi naman ito ganito dati. At halos tumakbo na nga si Christian sa parking lot. Ang tanging nasa isip niya makauwi sa kanilang bahay para makasama ang kanyang mga anak at muling makita ang mukha ni Hope. "Sino kayo?" Kunot noong tanong ni Christian habang isa-isang tinitignan ng mga lalaking nasa kanyang harapan. "Anong kailangan niyo sa akin?" "Kung sasama ka sa amin ng tahimik,
hindi na tayo magkakaroon pa ng problema. Nakangising sambit ng lalaking nasa gitna. Ba't ko naman gagawin yun? Ano akala niyo sa akin, nasisiraan ng bayet? Nakangising singhal ni Christian. Nagulat na lang siya nang may maramdamang tao sa likod niya. Parang naistatwa pa ang kanyang katawan, dahilan para hindi siya makakilos. Huli na para makaiwas pa si Christian. Mabilis na naging pagkilos ng taong nasa likod at agad tinakpan ang bibig niya ng panyo. Sinubukan niya pang kumawala. Ngunit nabigo lang siya. Hanggang sa unti-unti nang manlambot ang kanyang katawan, maya-maya pa, nawala na rin siya ng malay. At naging hudyat naman yon sa ibang lalaki para mabilis na lumapit sa kanya. Move! Kailangan na natin makaalis sa lugar na to. Seryosong utos ng isang lalaki. Tawagan mo si boss. Sabihin mong tagumpay ang plano para makakilos na siya. Mabilis na kumilos ang mga lalaki. At nang makasakay sa kotse si Christian, agad din silang nagmaneho. Bakas ang nakakakilabot ng ngisi sa bawat isa sa kanila, habang tinatahak ang daan papunta sa lugar na kanilang patutunguhan. Nanatiling walang malay si Christian sa buong biyahe. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, abala si Hope sa pag-aasikaso sa 4 na bata. Katatapos nila magluto, kaya naman oras na para pakainin niya magkakapatid. Wait, Yaya, wala pa si Dad. Reklamo ni Kenzie habang nakanguso. Hihintayin lang namin siyang dumating. Dagdag na sabi pa nito. Sabi niya maaga siya uuwi ngayon eh. Ani Kesha. Baka may kailangan pang asikasuhin ng dad niyo. Mauna na kayong kumain. Ipaghahanda ko na lang siya mamaya kapag dumating na siya. Pamimilit niya sa mga bata. No, Yaya. Minsan lang namin makasabay kumain si Dad, kaya hindi namin sasayangin ang pagkakataon na to. Ani Kenny. Mauna na kayong kumain ni Manang Edna, Yaya. Mamaya nyo na po kami asikasuhin. Saad naman ni Kelvin. Saglit pang napatitig si Hope sa mga bata. Kitang-kita niya ang konting lungkot sa mukha ng magkakapatid habang hinihintay ang pagdating ng kanilang ama. Bahagya pa siyang napailing. Pagkatapos naglakad na papunta ng kusina. Alam kasi niyang hindi niya rin mapipilit ang mga ito, lalo pat ama nila ang hinihintay nila. Oh, nasaan ang mga bata? Nagtatakang tanong ni Manang Edna nang makita ang pagpasok ni Hope. Ayaw po nilang kumain eh, kasi hinihintay pa nila yung dad nila. Sagot ng dalaga bago naupo sa harap ng hapagkainan. Hayaan mo na lang muna sila. Mukhang hindi pa rin naman sila ginugutom. Saad ng matanda, bago tumabi kay Hope. Mauna na tayong kumain, para mamaya sila na lang ang aasikasuhin natin. Hindi na sumagot ang dalaga. Bagkus, tumango na lang siya bilang tugon. Bago nagsandok ng kanyang pagkain. Sa kabila noon, mababakas ang pag-aalala sa mukha ni Hope. At kahit anong pigil ang gawin niya, bigo siya. Hindi maiwasan ng dalaga na mangamba para sa kanyang boss. Lalo pat, sinabi nito na uuwi ito ng maaga. Ngunit mag-aalas 8 na wala pa rin si Christian. Kaya nababahalan na siya. Kapag kasi sinabi ng lalaki, ginagawa niya talaga. At ito ang unang beses na hindi ito tumupad sa usapan. Dad! Magiliw na bulalas ng 4 na bata nang dumating ang kanilang ama. Saglit na napatigil si Christian at pinagmasdan ng kanyang mga anak. Hinihintay niyo ako? Nagtatakang tanong nito. Yes, Dad. Ang sabi mo maaga kang uuwi. Nakangusong sambit ni Kenzie. Kaya hinintay ka namin para sabay na tayong kumain. Saad naman ni Kenny. I see. Bahagyang napatangwa ang lalaki.
Pasensya na, may kailangan pa akong gawin, kaya hindi ako makakasabay na kumain sa inyo. Nawala ang ngiti sa labi ng 4 na bata habang pinapanood na maglakad palayo ang kanilang ama. Maya-maya pa, humabol ang magkakapatid sa kanilang ama hanggang makarating ng hagdan. Are we gonna play before going to bed, Dad? Tanong ni Kelvin. Napatigil sa paglalakad si Christian. Bago nilingon ng mga bata, hindi na muna, may kailangan pa akong tapusin. Sagot nito bago nagpatuloy sa pag-alis. Napatungo na lang ang 4 na bata dahil sa labis na lungkot na nararamdaman nila. Hindi na rin naman sila nagbalak na pilitin ang kanilang ama sa takot na baka magalit pa ito. Napagdesisyon na lang na magkakapatid na pumunta ng kusina para kumain. Agad namang napansin ni Hope ang lungkot ng magkakapatid. Kaya hindi niya maiwasang magtaka. Oh, ba't ganyan ang mukha niyo? Dumating na ba ang dad niyo? Opo. Tipid na sagot ni Kesha. Nasaan siya? Sinabi niyo ba nakakain na? Hindi raw po siya sasabay, kaya mauna na kaming kumain. Mas lalong nabalot ang pagtataka si Hope sa kanyang narinig. Sa tagal niya na kasing narito, ni minsan hindi tinatanggihan ni Christian ang kanyang mga anak. Kaya naman hindi napigilan ng dalagang magtaka at maguluhan sa ginawa ng boss niya. Hayaan niyo na, baka marami lang siyang gagawin. Pang-aalo naman ni Manang sa mga bata. Kami na lang muna sasabay sa inyong kumain. Oo nga, wag na kayong malungkot. Marami pa namang next time. Sana nga po may next time pa. Madamdaming sagot ni Kesha. Bakit mo naman nasabi yan? Siyempre, may next time pa. Giit ni Hope pagkatapos nginitian ng mga bata. Parang may kakaiba kay Dad. Mahinang bulong ni Kelvin. Ano naman ang ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Hope. Hindi po namin may paliwanag. Basta po, pansin namin na parang may nagbago sa kanya. Di po kami maaaring magkamali. Sagot naman ni Kenny. Shh! Huwag niyo na munang isipin yan. Kumain na muna tayo. Sita ni Manang Edna. Wala namang ibang nagawa mga bata kundi kumain. Nanatiling nakatitig si Hope sa mga bata. Hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mukha ng mga ito. Kaya nakaramdam siya ng awa. Ngayon lang ito nangyari. Kaya naman sigurado siya na naguguluhan din ang magkakapatid at hindi maintindihan kung ba't ginawa yun ng kanilang ama. Nang matapos kumain ng mga bata, dumiretso na agad sila ng kwarto. Gusto pa sanang sundan ni Hope ang magkakapatid, ngunit mas pinili na lang niyang hayaan muna ang mga ito. Nagpunta na lang din ang dalaga sa kanyang silid para magpahinga. Sa kabila noon, hindi nawawala sa isip niya ang sinabi ng mga bata. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unti na ring naging iwas sa mga bata sa kanilang ama at lahat yon napapansin ni Hope. Sa kabila noon, wala siyang magawa dahil hindi niya naman alam kung anong nangyayari. Ilang beses na rin niyang sinubukang kausapin si Christian, ngunit bigo siya dahil madalas itong abala sa trabaho, kaya hindi sila nagkakatagpo sa bahay. Dad, wala kang work today? Pwede ba tayo maglaro? Biglang tanong ni Kenny sa kanyang ama. Napatitig lang si Christian sa kanyang anak. Maya-maya pa, lumapit na rin ang 3 pang bata sa kanya. Naghihintay sa kanyang magiging sagot. Wala namang ibang nagawa si Hope kundi ang manatili sa pwesto niya at pagmasdang maiki kung ano ang gagawin ng kanyang boss. Sa susunod na lang, may kailangan pa akong puntahan. Sagot ni Christian na mas lalong nagpalungkot sa mga bata at dali-daling umalis ang lalaki. Walang ibang nagawa mga bata
kundi pagmasdang makaalis ang kanilang ama. Mas lalong tumindi ang awa ni Hope sa mga bata. Nang mga sandaling yon, nakumpirma niya ang malaking pagbabago sa ugali ng kanyang boss. Para bang ibang tao na ito at hindi niya na makilala. Marahang naglakad si Hope palapit sa magkakapatid. Nakasimangot ang mga bata habang nakatungo. Labis na nagdaramdam sa ginawang pagtanggi ng kanilang ama. Napabuntong hininga siya bago isa-isang hinawakan ang ulo ng mga bata. Huwag na kayong malungkot. Ako na lang makikipaglaro sa inyo. Matanda ka na, Yaya. Di mo na kaya makipaglaro sa amin? Nakangiwing saad ni Kenzie. Mabilis ka na rin mapagod, Yaya. Reklamo naman ni Kelvin. Napasimangot siya. Aba, mas mabuti na yun no kesa wala kayong kalaro. Sa susunod na lang, Yaya. Nawala na kami ng gana eh. Nakasimangot na sambit ni Kesha. Napailing na lang si Hope nang maglakad paalis sa mga ito. Kahit siya, hindi na rin malaman kung ano ba ang kailangan niyang gawin para bumalik ang dating sigla ng magkakapatid. Simula kasi nang mapansin ng mga bata ang pagbabago sa kanilang ama, hindi na rin sila masyadong naglalaro. Nawala ang saya at ingay na bumabalot sa buong bahay. At napalitan ng lungkot, kaya doon na siya nabahala. Isang malaking katanungan sa isip niya kung anong nangyari sa kanyang boss. Alam niyang hindi magagawa ni Christian na baliwalain ang kanyang mga anak. Kahit gaano pa ito kaabala sa trabaho, kahit gaano pa kaimportante ang gagawin niya, mas pinipilit niyang unahin ang mga bata. At ang nasaksihan ni Hope kanina, nagdulot sa kanya ng pagtataka. Oh, bakit ka nakatulala dyan? Nasaan ang mga bata? Nagtatakang tanong ni Manang Edna. Nagpunta po ata sa kwarto nila. Manang, may napapansin po ba kayo kay Sir Christian? Nangunot ang noo ng matanda sa tanong niya. Ano ibig mong sabihin? Ilang beses na po kasi niyang tinatanggihan ng mga bata na maglaro. Halos ilang linggo na rin po siyang abala sa kumpanya. Walang oras na nilalaan sa mga anak niya. Hindi naman po siya ganun dati. Kahit ang mga bata napapansin din yun. At iniiwasan ng kanilang ama. Kapag meron silang lakas na loob na yayaing maglaro sa Sir Christian, tumatanggi naman ito. Kung ganon, hindi lang pala ako nakapansin. Gulat na sambit ni Manang Edna. Parang ibang tao si Sir Christian, kaya bihira ko lang din siya makausap. May mga pagkakataon pa na nakikita ko siyang gising sa madaling araw at lumalabas ng bahay. Dagdag na sabi ng matanda. Ho, madaling araw? Ano naman pong ginagawa niya sa labas ng ganong oras? Di ko rin alam. Di ko naman siya sinusundan. Madalas din siyang gising at nasa opisina niya. Mukhang maraming tinatapos sa trabaho, kaya kahit nasa bahay yun na inaatupag niya. Ilang araw na rin niyang napapansin na may dumadaan sa labas ng kwarto niya kapag madaling araw. At dahil sa sinabi ni Manang Edna, nasigurado niyang yun ang boss niya. Ang malaking palaisipan sa kanya, anong ginagawa ni Sir Christian niya ng ganong oras? O siya, mag-aasikaso pa ako sa likod, maiwan na muna kita dito. Pagpapaalam ni Manang Edna. Sige po, Manang. Dahil ayaw makipaglaro ng mga bata sa kanya, naisipan na lamang niyang abalahin ang sarili. Ni hindi na nga napansin ni Hope ang oras. Nangunot na lang ang noon niya na makitang nagluluto na ng hapunan si Manang. Maya-maya pa dumating na rin ang 4 na bata na tahimik na hinihintay matapos ang pagluluto ng matanda. Pagkatapos kumain ng magkakapatid, agad din silang bumalik sa kanilang kwarto. Hinayaan na lamang ni Hope ang mga ito at mas pinili na lang tulungan si Manang Edna sa paghuhugas ng pinagkainan nila. Napagdesisyon na rin ng dalaga na pumunta sa kanyang silid. Ngunit agad siyang natigilan nang makita si Christian na nasa mismong harap ng kanyang kwarto. Nakatalikod ang lalaki,
kaya naman hindi siya agad nakita nito. Naging dahilan yon para malayang mapagmasdan niya ang kanyang boss. "Sir?" Nag-aalin lang ang pagtawag ni Hope. Napaigtad sa gulat si Christian bago tarantang nilingon ng dalaga. "Nandiyan ka na pala." Hindi mapakaling sambit nito. "May kailangan po kayo? Dumating na po pala kayo. Gusto niyo po bang kumain muna?" Kunot noong tanong niya habang nananatiling nakatitig sa lalaki. Bahagyang umiling si Christian. "Hindi na, busog pa ako. Kailangan kita makausap." Hindi napigilan ng dalaga na makaramdam ng kaba habang pinagmamastang maigi ang lalaki sa kanyang harap. Sunod-sunod pa siyang napalunok dahil parang natuyo ang kanyang lalamunan. Dumagdag pa ang kakaibang titig ni Christian na nagpapalambot sa tuhod niya. "Ano pa pag-uusapan natin?" "Sa opisina tayo mag-usap." Mabilis na sagot nito bago nagpatuloy sa paglalakad. Kakaibang kaba ang naramdaman ni Hope ng mga sandaling yon. Ngunit wala siyang ibang nagawa kundi sumunod sa kanyang boss. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil nagkukumahog ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng pagpapawis ng kanyang katawan. Kahit si Hope, hindi maintindihan kung ba't ganito ang pakiramdam niya. Pero pinilit niya na lang ikalma ang sarili. "Maupo ka." Ilang beses siyang napalunok bago sumunod sa utos ng kanyang boss. Seryoso pa rin ang mukha ng lalaki, kaya tuluyan na siyang nakaramdam ng kaba. "May problema po ba, sir? May nagawa po ba ako mali?" Bigla na lang natawa si Christian, dahilan para mangunot ang noo ni Hope. "Ba't mo naman naisip yan? Gusto lang kitang kausapin." "Kinakabahan po kasi ako kasi sobrang seryoso niyo." "I'm sorry. Hindi yun ang intensyon ko." Saad ni Christian pagkatapos binigyan ng isang ngiti ang dalaga. Nabalot ng pagtataka ang isipan ni Hope. Hindi niya alam ang gagawin. Alam ni Hope na hindi ganito umasta ang boss niya. Bagay na kanina niya pang napapansin. Hindi na rin niya mapigilan ang takot na nararamdaman. Dahil kung hindi si Christian ang taong kaharap niya, sino itong lalaking nagpapanggap bilang boss niya? Sunod-sunod na umubo ang lalaki bago marahang naglakad palapit kay Hope. "I must admit, mas maganda ka pala sa malapitan." Nakangising bulong nito pagkatapos marahang hinaplos ang pisngi ni Hope. Agad namang napatayo si Hope para lumayo sa lalaki. Sorry sir. Nabigla lang ako." Aligagang sambit niya. "Kung ano man po yung pag-uusapan natin, mas makabubuti kung sabihin niyo na agad." Muli namang natawa si Christian sa pagkakataong ito. Kinilabutan na talaga si Hope. Ni hindi rin magawang alisin ni Hope ang kanyang tingin sa lalaki dahil sa takot na baka biglang may gawin itong hindi maganda. "Masyado ka namang nagmamadali, Hope. Ayaw mo ba mag-enjoy muna? Kahit konti lang, bago tayo pumunta sa bagay na yon?" Nagtaas baba ang kanyang kilay habang muling naglakad palapit sa dalaga. Huminga ng malalim si Hope bago mabilis na inilibot ang tingin sa paligid. Unti-unti nang nakakalapit sa kanyang lalaki. Ngunit nananatili siyang kalmado para makapag-isip ng maayos. Sakto namang nasa harap niya na si Christian, puwersahan niya itong tinulak, dahilan para sumalampak ang lalaki sa sahig. Hindi na siya nagsayang ng oras. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng opisina ng kanyang boss. Hinihingal siya na makarating sa kanyang silid. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib nang agad niyang ilak ang pinto ng kanyang kwarto at umupo sa dulo ng kanyang kama. Ano nangyari? Ano yun? Hindi niya makapaniwalang bulalas. Sigurado akong hindi siya si Sir Christian.
Hindi yun magagawang sabihin sa akin ni Sir. Bukod dun, ibang-iba rin ang kilos niya kumpara sa Sir Christian na nakilala ko. Maya-maya pa, nakarinig na si Hope ng sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Napaigtad pa siya sa gulat, bago saglit na tumitig sa pinto. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Bubuksan niya ba o hindi? Yaya? Mahinang pagtawag ni Kenny mula sa labas ng kwarto ni Hope. Mabilis nang unot ang kanyang noo, bago dali-daling tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang 4 na bata na hindi na rin maipinta ang mga muka. Anong ginagawa niyo dito? Kunot noong tanong ni Hope, bago iginiya papasok ang magkakapatid. Natatakot kami, Yaya. Hindi mapakaling sambit ni Kesha. May kakaiba talaga kay Dad na hindi namin maintindihan. Saad naman ni Kelvin. Para siya ibang tao, hindi na siya ang dad na nakasama namin noon. Giit ni Kenzie. Hindi po talaga siya yung dad namin. Ani Kenny. Dali-daling nilapitan ni Hope ang magkakapatid at niyakap ang mga ito. Bakas ang magkahalong lungkot, takot at pagtataka sa mukha ng mga bata. Dahilan para maramdaman niya ang matinding awa para sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. Aalamin ko kung ano ang totoo. Kung hindi nga siya ang dad niyo, gagawin ko ang lahat para mahanap ang totoo niyong ama. Really, Yaya? Sambit ni Kenzie. Parang nabuhayan ng loob ang magkakapatid dahil sa kanilang narinig. Kahit papaano, nawala ang lungkot sa kanilang muka. Sunod-sunod naman ang naging pagtangunan dalaga. Oo, magtiwala kayo sa akin ha. Nag-aalala po kayo kay Dad? Biglang tanong ni Kenny, habang diretso nakatitig sa kanilang yaya. Siyempre, nag-aalala ako, boss ko kaya siya. Gumuhit ang mapang-asar ng ngiti sa labi ng mga bata. Dahilan? Para mas lalo siyang mataranta. Do you like our dad, Yaya? Diretsahang tanong ni Kesha, kaya nanlaki ang mga mata niya. Ano ba yung sinasabi niyo? Saan niyo naman nakuha yung mga yan? Hindi makapaniwalang singhal niya. Nagtawa na lang ang magkakapatid habang nananatiling pinagmamasdan ng kanilang yaya. Namumula ang mukha ni Hope sa labis na hiya. Alam kasi niya sa sarili na matagal na siyang may gusto sa kanyang boss. Hindi niya lang magawang umamin. Bukod doon, nakatutok din ang kanyang atensyon sa mga bata, kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Tigilan niyo na yung pang-aasar niyo sa akin ha. Magsibalik na kayo sa kwarto niyo. Babalitaan ko na lang kayo kapag may nalaman ako. Sabay-sabay na tumango ang magkakapatid bago dali-daling lumabas ng kwarto. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga niya bago pabagsak na nahiga sa kanyang kama at tumitig sa kisame. Hindi na maintindihan ni Hope kung ano nangyayari sa bahay. Ngunit isa lang ang kanyang nasa isipan ngayon. Yun ay ang malaman kung sino ang lalaking nagpapanggap na Christian at kailangan niyang mahanap ang totoo niyang boss kung sakali. Nakatulala siya at malalim na nag-iisip hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng antok. Ilang araw pa ang lumipas na natiling nakaobserba si Hope kay Christian. Naging maingat din ang dalaga at hanggat maaari iniiwasan niya ito. Kahit ang 4 na bata, lagi ring lumalayo sa kanilang ama. Sir, madaling araw na. Mahinang bulong ni Hope nang makita ang kanyang amo. Saan naman kaya ito pupunta? Kahit nagdadalawang isip, pinilit ng dalaga ang kanyang sarili na magkaroon ng lakas ng loob para sundan ito. Ginawa niya yun ng tahimik dahil gusto niyang malaman kung ano talagang nangyayari. Nakarating na sa labas ng bahay si Christian.
Ngunit wala pa rin itong kamuwang-muwang na nakasunod si Hope. Tahimik na tinahak ng lalaki ang daan papunta sa likod ng bahay, hanggang makarating sa isang maliit na storage house di kalayuan sa bahay, at agad na pumasok dito. Ano naman ang gagawin niya sa lugar na to? Ilang beses pang huminga ng malalim ang dalaga bago napagdesisyonang pumasok na rin sa loob. Nanatili siyang maingat, takot na mabisto ng kanyang boss. Marahan niyang sinusuri ang paligid habang patuloy sa paglalakad. Hindi na itago ni Hope ang kanyang pagkagulat nang mapagtantong may nakatagong daan pala sa storage house, papunta sa isang kwarto sa ilalim ng lupa. Sa tagal niyang naninilbihan sa bahay ni Christian, ngayon niya pa lamang ito nakita at aminado siyang hindi niya ito inaasahan. Well. Biglang sambit ng isang lalaki, dahilan para mapatago si Hope sa isang madilim na sulok. Gising ka na ulit, Christian? Natatawang sambit nito. Nanlaki ang mga mata ni Hope nang makita niya ang dalawang lalaking kamukha ng kanyang boss. Naningkit pa ang mga mata niya para mapagmasdang maigi ang mga ito. Bakit mo ba ito ginagawa, Christoph? Inis na tanong ni Christian. Nang mga sandaling yon, kumpirmado na nga ang lahat para sa isip niya. Ibang tao ang nakakasama nila at nagpapanggap lang ito bilang Christian. Dahil ang totoong Christian, narito at nakagapos. Sa kabila noon, hindi maiwasan ng dalaga ang mamangha dahil kamukhang kamukha talaga ni Christoph ang boss niya. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa akin ng mga magulang natin? Galit na singhal ni Christoph. Pinabayaan nila ako dahil mas nakatutok ang atensyon nila sa'yo. Pinabayaan? Ano ba sinasabi mo? You left, remember? Mas pinili mong umalis dahil ayaw mong sumunod sa mga magulang natin. Oh! At hinayaan lang nila akong gawin yon. Ni hindi man lang nila ako pinigilan dahil magiging pabor din naman sa kanila ang ginawa kong yon. Mas magkakaroon sila ng oras para sa'yo at mas mapagtutuunan ka nila ng atensyon. Ano naman ang kinalaman ko sa lahat na nangyari sa'yo? In the first place, kasalanan mo rin ang lahat dahil ikaw naman ang may gustong umalis. Tapos, ngayon, bigla ka magbabalik para guluhin ang nananahimik kong buhay? Para saan? Para makapagigante? Malakas ang naging pagtawa ni Christoph na parang nababaliw. Mabuti naman at matalino ka pa rin hanggang ngayon. Kukunin ko lahat ng sayo at gagawing akin ang yaman mo, ang mga pag-aari mo, ang pamilya mo, ang mga anak mo, lalong-lalo na ang yaya ng mga bata. Naging seryoso ang mukha ni Christian dahil sa kanyang mga narinig. Kuhanin mo na ang lahat. Basta wag mong papakialaman ang pamilya ko. Ang hot pala ng yaya ng mga anak mo, no? Maganda rin siya at mukhang sariwa pa. Don't you dare lay a finger on her. Trust me, hindi mo gugustuhin ng maubos ang pasensya ko sa'yo. What's this? Jealousy? Or anger? Natatawang tanong ni Christoph. Gusto mo ba ang yaya na yon? Saglit na natahimik si Christian. Matagal na rin niyang tinatago ang nararamdaman niya para kay Hope. At hindi niya lubos sa kalain na aabot sa ganito bago niya yun maamin at matanggap sa kanyang sarili. Dahil sa mga sinabi ni Christoph, hindi na siya mapakali at ang tanging nasa isip niya lamang ay ang masiguradong ligtas ang dalaga mula kay Christoph. Gusto mo nga siya. Hindi ka pa ba nadadala sa unang babaeng minahal mo? Mas makabubuti siguro kung mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Ipaubaya mo na sa akin si Hope.
Hayop ka! Huwag mo silang gagalawin! Sigaw ni Christian bago pilit sinubukang makaalis mula sa pagkakagapos sa kanya. Ngunit nabigo lang din siya. Ang lahat ng nangyari, nasaksihan at narinig ni Hope. Napataki pa ang kamay niya sa kanyang bibig para hindi siya makagawa ng anumang ingay. Kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya lubos sa kalain na magugustuhan din siya ng kanyang boss. At dahil sa mga narinig niya, bigla na lang nabuhay ang natutulog niyang pagmamahal para kay Christian. Ilang segundo pa ang hinintay ni Hope para ikalma ang sarili. Sinigurado niya muna na walang ibang tao sa paligid bago siya nagsimulang maglakad palapit kay Christian. Hope, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Shh! Huwag ka maingay, sir. Sinundan ko po yung lalaki nagpapanggap bilang ikaw. Paano mo nalaman na ibang tao yun? Nagtatakang tanong ni Christian. Malaki po ang pagkakaiba niya sa ugali. Kita ng mga bata yon, napansin nila. Kailangan na po natin makaalis dito bago siya bumalik. Ang mga anak ko, kamusta sila? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Christian. Huwag po kayo mag-alala. Maayos po yung kalagayan nila. Iniiwasan din po nila yung lalaking yon dahil natatakot sila. Maraming salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para makatakas dito. Mabuti na lang at tumating ka. Magpasalamat po kayo sa mga anak nyo. Sila po ang una nakapansin na ibang tao ang dad nila na nakakasama sa bahay. Sila rin po ang nagsabi sa akin ng tungkol sa mga yon. At ito nakaraan lang din sa ako napatunayan. Paano mo napatunayan? Nakausap ko po yung lalaking yun ng isang araw at may binalak siyang gawin sa akin. Alam ko pong hindi niyo yun magagawa sa akin. Kaya nakumpirma ko na ibang tao ang nasa harap ko ng mga sandaling yun. Nagulat na lamang si Hope nang bigla siyang yakapin ng kanyang boss. Mabuti na lang at ligtas ka. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa kakambal ko. Sisiguraduhin ko magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Ramdam ni Hope ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang nasa bisig siya ni Christian. Hindi niya napigilang mapangiti dahil sa labis na saya. Ngunit agad din yung nawala nang makarinig sila ng yabag papalapit sa pwesto nila. Magtago ka. Ako nang bahala sa kanila. Nasaan si Christian? Gulat na tanong ng isang lalaki dahil wala na si Christian sa kanyang pwesto. Malalagot tayo kay boss nito. Hanapin na lang natin Denver. Sigurado ako hindi pa nakakalayo yon. Galing pa si boss dito kanina. No pa nga ba? Yun lang naman ang magagawa natin. Doon ka sa labas maghanap, Henry. Ako ba ang hinahanap nyo? Biglang tanong ni Christian na agad lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nagulat pa ang mga lalaki, ngunit agad din silang naalerto. Sa kabila noon hindi na itago ni Christian ang kanyang pagngisi. Para bang matagal niya nang hinihintay na dumating ang araw na ito. Paano ka nakatakas? Singhal ni Denver. Sabihin na lang natin na may isang anghel na tumulong sa akin. Nang aasar na sagot ni Christian. Walang kahirap-hirap na umiiwas si Christian sa bawat pag-atake ng dalawang lalaki. Tumatawa pa siya nang makitang naiinis na ang kanyang kalaban. Bigla na lang tumalon sa ere si Christian na ikinagulat ng mga ito. At sakto sinipa niya sa panga ang dalawang lalaki na agad humandusay sa lupa. Hanggang dyan lang naman pala yung kaya niyo eh. Sir, tara na po! Mabilis na hinawakan ni Hope ang braso ng kanyang boss at hinila ito palabas. Halos tumakbo na silang dalawa para lamang makaalis agad sa lugar na yon. Nang makalabas sa storage house, saka lamang bumagal ang kilos ni Hope at tahimik na tinahakandaan palapit sa bahay. Ano nang balak mo, sir? Mahinang tanong ni Hope. Kailangan na matapos ito ngayon. Sigurado ako malalaman ni Christoph na nakatakas ako at di siya magdadalawang isip na kumilos
Kailangan mauna ako sa kanya makagawa ng hakbang. May sasabihin sana si Hope ngunit hindi niya naituloy. Nang bigla na lang, magkaroon ng ilaw sa pwesto nila. Nanlaki pa ang mga mata ng dalaga, pagkatapos mabilis na balot ng kaba. Look who's here! Pinapahanga mo talaga ako, Hope. Nakangising sambit ni Christoph habang pumapalakpak. Hindi ko akalain na ikaw pa ang tutulong sa walang kwentang lalaki na yan. Itigil mo na to kung ano man binabalak mo. Umalis ka na lang. Huwag mo na kaming guluhin. Tumawa ng malakas si Christoph. Hindi ko alam kung bobo ka ba o nasisiraan ka ng utak. Ba't ko naman gagawin yan? Matapos lahat ng pinaghirapan ko para makarating dito? Ano ba akala mo sa akin, hangal? Tatanga-tanga? Nasa akin na lahat ng meron si Christian ngayon. Ba't ko pa itatapon lahat ng yon? At babalik sa buhay na meron ako nun? Dahil ko itutuloy mo to, sisiguraduhin ko sa bilangguan ka pupulutin. Biglang sagot ni Christian, "Huwag mo kong patawanin." Nanumbalik na ba ang kayabangan mo dahil nakatakas ka na? Marahang lumapit si Christian kay Hope. Puntahan mo ang mga anak ko at tumakas na kayo. Ako nang bahala dito. Sino ba ang tinutukoy mo? Biglang saad ni Christoph kasunod ng paglabas ng kanyang mga tauhan na kasama ang mga bata at si Manang Edna. Napakuyom ang kamao ni Christian habang pinagmamasdan ng takot sa muka ng kanyang mga anak. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim dahil alam niyang hindi siya maaaring kumilos basta-basta. Pakawalan mo sila! Singhal ni Hope. Yaya, help us! Luhaang sambit ni Kenzie. Sunod-sunod naman ang sigaw ng mga bata. Tumahimik kayo! Galit na sigaw ni Christoph. Huwag mo sasaktan ng mga anak ko. Saad ni Christian. Madali akong kausap, kapatid. Ibigay mo sa akin lahat ng gusto ko. Ibibigay ko sa itong mga anak mo. Sinubukan ni Hope na marahang maglakad palapit sa pwesto ng mga bata. Ngunit napansin din agad siya ni Christoph. Agad na patigil ang dalaga sa pagkilos nang tutukan siya ng kutsilyo ng lalaki. Subukan mo ituloy ang ginagawa mo. Ikaw ang unang mawawala dito. Sunod-sunod ang naging paglanok ni Hope. Bakas ang matinding takot sa kanyang muka. Napilit niyang pinipigilan. Pero ang tanging laman ng isip niya, mailigtas sa mga bata. Dahil nakatuon ang atensyon ni Christoph kay Hope, hindi nito napansin ang paglapit ni Christian sa kanya. Nagulat na lang si Christoph na nasa tabi niya na si Christian at bago pa siya makakilos, nasuntok na nito ang kanyang sikmura. Naging hudyat naman yun sa mga tauhan ni Christoph para kumilos. Ginamit naman yung pagkakataon ni Hope para makalapit sa mga bata. Shh! Huwag na kayo umiyak. Huwag din kayo maingay. Manang, umalis na kayo dito. Tumawag kayo ng mga pulis. Paano kayo? Kaya na namin ang sarili namin, Manang. Basta tumawag kayo agad ng pulis para maabutan nila kami dito ng buhay. Go! Umalis na kayo. Huwag kayong mag-alala. Magiging ligtas ang dad nyo. Makakasama nyo na siya ulit, okay? Sunod-sunod na naging pagtango ng magkakapatid bago sila hilahin paalis ni Manang Edna. Pinanood pa ni Hope na makalayo ang matanda at ang mga bata para masiguradong walang ibang susunod sa mga ito. Buisit ka talagang babae ka. Inis na singhal ni Christoph nang makita ang ginawa ni Hope. Dakpin niyo nga ang isang yan at may kalalagyan sa akin yan kapag natapos ako dito. Mabilis na nabahala si Hope pagkatapos umatras siya ng umatras. 3 lalaki ang marahang naglalakad palapit sa kanya. Sinusuring maigi ng dalaga ang paligid, umaasa na may makikita siyang maaari niyang magamit para labanan ng mga lalaki sa kanyang harapan. Sumama ka na lang ng tahimik para hindi ka masaktan. Maganda ka pa naman. Nakakapanghinayang kung magagalusan ka. Sino naman ang nagsabi sa inyo na hahayaan ko siya masaktan? Biglang tanong ni Christian na mabilis tumakbo palapit sa mga lalaki.
Hindi na iwasan ni Hope ang mamangha habang pinapanood ang bawat kilos ng kanyang boss. Walang kahirap-hirap para kay Christian na pabagsakin ng 3 lalaki. Sa kabila noon makikita rin ang pagod kay Christian habang hinihingal ito. Pagod ka na ba? Natatawang tanong ni Christoph. Hindi naman ako kasing hina mo. Singhal ni Christian. Sa pagkakataong ito, si Christoph na ang sumugod. Nanatiling kalmado si Christian at nakamasid sa mga kalabang papasugod sa kanya. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago inihanda ang kanyang sarili. Walang ibang nagawa si Hope, kundi manood sa isang tabi. Alam kasi niyang wala siyang magagawa para makatulong sa kanyang boss. Baka nga maging sagaba lang siya dito. Sa kabila nun, kitang-kita ng dalagang unti-unting pagkaubos ng mga tauhan ni Christoph. Tanggapin mo na. Hindi mo ako mapapalitan at hindi mo makukuha ang meron ako. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Sabi ni Christian habang diretsong nakatitig sa kanyang kakambal. No! Di pa ako tapos. Mag-isa ka na lang. Nakahandusay ang lahat ng tauhan mo. Sa tingin mo ba, matatalo mo pa ako? Masyado ka mayabang. Sigaw ni Christoph pagkatapos mabilis na naglabas ng baril. Agad naman yung napansin ni Hope at mabilis kinuha ang kahoy na malapit sa pwesto niya. Bago tumakbo palapit kay Christoph at buong lakas na hinampas ang braso nito. Napadaing na lang si Christoph sa lakas ng pagkakahampas at tuluyan niyang nabitawan ang baril na hawak niya. Nagmura pa ito ng malakas. Ginamit naman yung pagkakataon ni Christian at mabilis nilapitan ang kanyang kapatid. Sinipa niya sa dibdib si Christoph, kaya napahiga ito sa lupa. Hindi pa nakontento si Christian dahil tinapakan pa niya sa dibdib ang kapatid. At kahit anong pagpupumiglas ang gawin ni Christoph, bigo siya. Hanggang sa kusa na rin siyang tumigil dahil sa pagod. Maya-maya pa nga dumating na ang mga pulis at mabilis na hinuli ang mga tauhan ni Christoph. Nakahinga naman ng maluwag si Hope at wala naman siya ibang ginawa pero labis ang pagod na kanyang nararamdaman. Nagulat siya sa biglaang paglapit ni Christian sa kanya at bigla siyang inakbayan. Maraming salamat. Sunod-sunod na naging pagkurap ni Hope habang nakatitig sa kanyang boss. Para saan po? Dahil sa pagtulong mo sa akin. Kung di mo ako niligtas dun sa storage house, hindi ito mangyayari. Hindi mahuhula si Christoph at hindi matatapos lahat ng plano niya. Kung dito natapos ngayon, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon para sabihin sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Ramdam niya ang matinding init sa kanyang muka. Kaya naman sigurado siyang namumula na ang kanyang pisngi. Kahit ang dibdib niya, hindi na rin mapakali sa sobrang lakas ng tibok nito. Hinawakan ni Christian ang kanyang pisngi. Hope, gusto kita. Matagal ko na itong nararamdaman. Pero mas pinili kong pigilan at itago. Napamaang ang dalaga at diretsong nakatitig sa kanyang boss. Kahit narinig na ni Hope ang tungkol doon, hindi mawala sa kanyang sistema ang kiligin. Say something please. Napakagat pa sa pang-ibabang labi si Hope bago huminga ng malalim. Gusto rin kita, sir. Abot tenga ang naging ngiti ni Christian kahit yun pa lang ang sinasabi ng babae. Hindi niya napigilan ang sarili at mahigpit na niyakap si Hope. Mariing napapikit ang dalaga. Ninanam namang init ang bisig ng kanyang boss. Nang gabing yun, tuluyang nadakip ng mga pulis si Christoph at ang mga tauhan nito. Parang isang malaking tinik sa tagiliran ang nabunot kay Christian. Samantala si Hope naman labis ang sayang naramdaman dahil sa wakas, nagkaroon na siya ng lakas na loob para aminin ang tunay niyang nararamdaman para sa kanyang boss.
Ilang araw ang lumipas matapos makulong ni Christoph at tuluyan ang bumalik ang dating sigla ng bahay ni Christian. Naging masayahin na ulit ang 4 na bata. Naging maingay na ulit ang buong bahay. Sa kabilang banda, nagkakamabutihan na rin sina Hope at Christian matapos nilang maamin sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Walang paglagyan ng kasiyahang nararamdaman ng dalawa habang pinaglalaanan ng oras ang bawat isa. Really? Magiging mom na namin si Yaya? Biglang tanong ni Kenzie. Matagal na namin hinihintay mangyari yon, Dad. Akala namin hindi na yun mangyayari. Parehas kasi kayo nagtataguan ng feelings. Kaya nga po, matagal na naming napapansin yung tinginan yung dalawa. Alam niyo po bang nagplano na kami para mag-date kayong dalawa at magkaaminan? Napailing na lang si Christian sa sinabi ng kanyang mga anak. Hayaan niyo na yon. Ang mahalaga, alam na naming mahal namin ang isa't isa. Nabaling ang tingin ng magkakapatid kay Hope na kanina pa hindi mapakalis sa kanyang inuupuan. Namumula ang kanyang muka habang nakatungo dahil hindi niya inaasahan ang mga narinig. Noong una kasi, kinatatakutan ng dalaga na baka hindi pumayag ang mga bata sa magiging relasyon nila ni Christian. Isang dahilan kung bakit hindi niya magawang umami noon. Ngayon narinig niya na ang sinabi ng magkakapatid. Doon na guminhawa ang kanyang pakiramdam at napatunayan niyang hindi magiging problema ang mga bata dahil tanggap na siya ng mga ito. Are you crying? Biglang tanong ni Christian pagkatapos agad nilapitan siya. Bakit, may problema ba? Wala, masaya lang ako. Aniya habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Masaya din ako. Dahil makakasama na kita hindi bilang yaya ng mga anak ko. Makakasama kita bilang babaeng mahal na mahal ko. Hindi napigilan ni Hope ang mapangiti. Parang isang magandang musika sa kanyang pandinig ang katagang sinabi ng lalaki at napapikit siya para namnamin yun. Masaya din po kami kasi magiging mom ka na namin. Saad ng mga bata at dali-daling tumakbo palapit sa kanya. May complete family na tayo. Nakangiting sambit ni Kenzie. Masaya at nagmamahalang family. Ani Kesha. Bilisan niyo na po magpakasal ah. Saad naman ni Kenny. At gusto rin po namin ng bagong kapatid. Nakangising sambit ni Kelvin. Tumawa na lamang si Hope habang pinagmamasdan ng mga bata bago niyakap ang mga ito. At nakisali na rin si Christian sa yakapan. I love you. Mahinang bulong ng lalaki sa kanya. I love you too. At ng mga sandaling yon, wala na silang ibang maramdaman kundi kasiyahan. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Hindi nagtagal, sinagot na rin ni Hope si Christian. Di kalaunan, nagpropose din ng lalaki na agad tinanggap ni Hope hanggang maikasal sila. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang dating pinipigilang nararamdaman mauuwi sa pagmamahalan hanggang sa kasalan? Isang patunay na walang makakapigil kapag pag-ibig na ang kumilos. Katulad ng pagmamahalan ni na Hope at Christian na ilang taon din nilang pinigilan. Dumating ang araw na nagawa nilang aminin ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. At ngayon, mag-asawa na sila at masayang namumuhay kasama ang 4 na makukulit na bata. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Mila Mundia, Edna Espinosa, Maria Fe, Blanca Flor, Carmelita Mendoza, Brandy Kayabyab, Helen Bagaso, Jean Rose Aseldec, Rosie Lazaro,
Jasmine Baya, Duege Akuyan, Rhea Baril, Jocelyn Masumang, Abigail Lueveras, Irene Philip, at Fidela Cruz. Maraming salamat po sa inyong lahat.